Hello mga bata! Kumusta na kayo? Tayo naman ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigay niya sa ating lahat. Teka, mga bata, kumusta pa lang mga modules nyo? Yung mga lesson? Kaya pa ba? Kayang-kaya yan sa tulong ng ating Panginoon. At hingin ko muna ang inyong mga oras, saglit lamang, at tayo muli mag-aral ng Bible story. Kaya pakiusap, itabi niyo muna ang inyong mga modules at tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At mamaya, pagkatapos nito, itutuloy niyo ang inyong mga lessons sa inyong paaralan. Muli, ang inyong teacher, Pastor Raydan, na nagpabahagi ng Bible story na galing sa Bible. At ngayong araw, mayroon naman tayong bagong lesson na matutunan. Kaya bago niyan, tayo muna ay aawit ng isang kanta. Ganda ng ating kanta, no? The wise man built his house upon the sand. Oh, may dalawang klase ng tao sa ating kanta. Yung isa ay wise at yung isa naman is unwise. Yung wise, nagpatayo siya ng bahay sa matigas na pundasyon. Yung isa naman, yung unwise, nagtayo siya ng bahay sa sand o sa buhangin. Kaya walang pundasyon yun. Kaya tayo, mga bata, ang ating buhay, dapat ang pundasyon natin ay ang Diyos lamang. Makinig tayo ng salita ng Diyos at ating gawin para tayo maging wise person. At bago tayo makinig ng ating bagong lesson, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa bagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin na kami ay makapag-aral muli ng Bible story galing sa inyong salita. Mga po, bigyan mo kami ng katalinuhan, tulungan niyo ulit kami sa aming mga modules, sa aming lessons sa school. Bigyan mo kami ng wisdom, Father, para maintindihan namin madali ang aming mga lesson. At sa ngayon naman, bigyan mo kami ng interes at focus sa pakikinig ng Bible story. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig ito. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata, ihanda na natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng ating bagong lesson. Si Samson at ang kanyang buhok.
Sinuway muli ng mga tao ang Diyos. Kaya hinayaan ng Diyos na pamunuan sila ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Pagkatapos, pumili siya ng lalaking nagngangalang Samson para palayain sila. Nangako ang anghel sa ina ni Samson na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Kailangan ni Samson na sumunod sa 3 pangako sa Diyos. Huwag uminom ng alak. Huwag humipo ng mga patay na bagay. Huwag ipagupit ang kanyang buhok. Ginawang napakalakas ng Diyos si Samson. Pumatay siya ng leon at gumawa ang mga bubuyog ng pulot-pukyutan sa katawan nito. Hinawakan ni Samson ang patay na leon, kaya nabali niya ang isa sa mga pangako niya sa Diyos. Kinain pa niya ang pulot. Nagustuhan ni Samson ang isang babaeng tinatawag na Delilah. Pinangakuan siya ng mga Filisteo ng maraming pera kapag nalaman niya kung bakit napakalakas ni Samson. Paulit-ulit na tinanong ni Delilah si Samson. Sa wakas, sinabi na rin ni Samson kay Delilah ang kanyang sikreto. Kapag naputol ang buhok ko, mawawala ang aking lakas. Kaya habang natutulog siya, tumawag ng manggugupit si Delilah para gupitin ang buhok ni Samson. Nawala ang kanyang lakas. Nang dumating ang mga Filisteo, mabilis nilang nahuli si Samson. Binulag nila si Samson. Pagkatapos ay ikinulong siya at pinahirapan. Pinahila ang mabigat na panggiling na bato. Unti-unting humaba muli ang buhok ni Samson. Dinala ng mga Filisteo si Samson sa templo para pasalamatan ang kanilang huwad na Diyos, na si Dagon, dahil sa pagtalo nito sa kanya. Humingi ng tulong si Samson sa Diyos upang gawin siyang malakas muli sa huling pagkakataon. Tumayo si Samson sa gitna ng 2 haligi at tinulak ang mga ito. Nabuwag ang buong templo na siyang pumatay sa lahat ng Filisteo, kasama na rin si Samson. Hindi tinupad ni Samson ang kanyang mga pangako. Ngunit tinupad ng Diyos ang kanya. Ang ganda ng ating story tungkol kay Samson at ang kanyang buhok. Si Samson ang isang tao sa history na pinakamalakas. At sabi talaga ng Bible, na record sa Bible. Kaya si Samson ay malakas na tao. Saan galing kanyang lakas? Sa Panginoon. Sana maliwanag ang ating story ngayong araw patungkol sa kay Samson at paano siya binigyan ng lakas ng ating Panginoon. Maraming namatay na Pilisteo dahil sa kaniyang lakas. Pinabagsak niya ang malaking palasyo magitan ng kanyang lakas. Okay, punta na tayo ngayon sa
tatlong katanungan patungkol sa ating story. Ang unang tanong, ano ang pangako ng Diyos patungkol kay Samson na dapat niyang sundin? Ano ang pangako ng Diyos kay Samson na dapat niyang sundin? Ano kayang tatlong iyon? At pangalawang tanong mga bata, sino ang pangalan ng babae na nagustuhan ni Samson? Sino ang babaeng nagustuhan ni Samson? Ano kayang pangalan nun? At pangatlong tanong, bakit nawala ang lakas ni Samson? Bakit nawala ang lakas ni Samson? Ano kayang ginawa sa kanya? Bakit nawala ang kanyang lakas? So ayun mga bata, ang ating tatlong katanungan na ating sasagutan sa ating lesson. At ang ating memory verse sa araw na ito ay matatagpuan sa Psalm 29:11a. The Lord will give strength unto His people. The Lord will give strength unto His people. Ang sabi sa ating memory verse na ang Diyos ang nagbibigay lakas sa kanyang mga anak, kanyang tauhan. Si Samson, merong special talaga na literal na lakas ang binigay sa kanya ng Panginoon. Sa atin, baka binigyan tayo ng lakas para harapin ang mga pagsubok, mga trials, temptation, problema sa ating mga buhay. Kaya ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan lahat ng challenges sa ating buhay. So, ayun ang ating memory verse. Ang dali lang, ano? Kaya dapat, mga kids, i-memorize natin iyan. Ulitin natin. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Psalm 29:11a. The Lord will give strength unto His people. O diba, ang dali lang? Kaya nyo yan. Sige, dako na po tayo sa announcement. Tuwing Monday, meron ulit tayong mga bagong story na aking i-upload. Kaya abangan natin ang bagong story sa sunod naman na Monday. Okay kids, sana na-bless kayo sa ating Bible story sa araw na ito, sa buhay ni Samson na ang Diyos nagbigay sa kanya ng lakas para ipagtanggol ang bayan ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo. At tayo na ay manalangin. Samahan niyo po ko sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong Bible story na naman na amin napakinggan at natutunan. Salamat sa buhay ni Samson. Binigay mo siya ng lakas para palayain mo ang inyong mga tauhan sa kamay ng mga Pilisteo. Salamat Panginoon sa storya na ito. Bless mo ang mga bata na nanonood at tulungan niyo po sila na magawa nila ang kanilang mga modules sa kanilang pag-aaral. Bless mo rin ang kanilang parents sa pag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Dadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, salamat sa panunood at sa mga magulang. Hanggang sa muli, paalam!